Welcome to Donmar TV News Channel. Professor Clarita Carlos dismayado sa ginawa ng UP Department of Political Science. Okay? Patatandaan natin itong si Professor Clarita Carlos ay nagtuturo ito sa UP for a very long time. Okay? Pero nilaglag siya sa kanyang sariling kung saan siya nagtuturo. Okay? Alamin natin kung bakit yan naging ganyan. Okay? Grabe talaga yung UP na yan. Panoorin natin ang video na ito. Pero bago natin yan panoorin, mag-like muna lahat. Okay? Importanteng mag-like tayo pero para kakalat ito sa mga BBM supporters, sa friends and families natin at sa taong bayan na rin. Okay? And share na rin itong video na ito. I-share ninyo guys. Okay? Then subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell so that you will be updated sa mga videos na kagaya nito. Okay? So, ang tanong dito, bakit nga ba dismayado itong si Professor sa UP Department of Political Science kung saan nagtuturo siya noon dito? Okay? Pero retired na ngayon si Professor Clarita Carlos. Okay? Mag-comment, react tayo sa video na ito. Okay? Let's watch the video. Ito ay galing sa SMNI News Channel. Okay? Play natin. Hi, good morning sa inyo, Mike and Jade. Good morning. Professor, ano bang paki-update mo nga kami, ano bang nangyayari talaga dyan sa UP? Di ba? Pag sinabing UP, University of the Philippines, pag-aari ng Estado, pero parang pati demokrasya at karapatan mo dyan at karapatan ng iba'y nawawala. Ano ba talaga nangyayari sa ating UP, Professor? Well, I'm sure hindi lingid sa kaalaman ninyo yung pinasabog ng departamento ko mga a few days ago. Yes. Na nag-umpisa yung kasaysayan na yon 1 week ago, yung Sunday, no? So, nakakalungkot talaga. Ayan yung linabas, guys. At may pinanggagalingan yung pinaskill nila na roster ng faculty na for the first time ginawa ng department ko na hindi ko nare-recall na ginawa nila in the previous years that I have been there. And I have been there for more than half a century. Yes. Nagulat nga po kami dyan, Professor, pero dahil parang walang coordination sa inyo, parang hindi mo aware na gagawin nila ito. Ang tanong siguro, bakit nila ginawa yan? Bakit, anong nakikita mong motibo o dahilan? Bakit ginawa nila ito, Professor? Well, nung una, Mike, excuse me, hindi ko na sana siya papansinin dahil para na lang mamatay yung issue. Pero sinabi ko, yung nakakaalam nito, alam nila na yung post is dedicated to Clarita Carlos. I mean, I'm not a stupid person. So, alam ko yun yung pinanggagalingan ng post. Kanya, binigay ko yung maikling kasaysayan bilang response doon. And yung maikling kasaysayan ay parang binusalan ako nitong department ko, no? Na dyan ako nagtuturo since 1967 na palagay ko hindi pa nga buhay itong mga tao na to na naghusga sa akin. Yes. No? Bubusalan nila ako at sinabi daw na, naku Mike, parang tatayo balahibo mo, na kiniklaim ko daw na active ako, retired ako. Sabi ko, Sus Mariosep, por Diyos por Santo, hindi ba nakikita na 76 years old ako at maputi na yung buhok ko at kailan pa ako nagsabi na active ako? At ano naman ang mahihita ko sa kagaguhan na yan na sasabihin kong active ako? Diba? So, merong tinatagong agenda yan. And as I said, I'm not a stupid person. So, binalandra ko sila. Kasi yung chairman ang nagtawag sa akin, Mike, na, ma'am, estudyante ko din yung chairman. Estudyante ko nga halos lahat sa... Baka UP, baka nakalimutan nyo na UP professor ito ha, wise at bright ito. Kanila dyan eh. Ma'am, pinaparating ng departamento ang collective stand. Yun Mike ang ginamit na term eh, collective stand. Grabe. So, na bakit nyo daw ini-style ang sarili nyo na active ay retired kayo? Sabi ko, Sus Mariosep, sino naman nagsabing na mag-i-style akong active? Ano naman mahihita ko pag ginawa ko yung katangahan na yan? So, sabi ko, sino ba yung mga iyan? I mean, siguro mayroon taong nagsabi niyan. Ayaw nilang magpakilala. So sabi ko, so I challenge you
Magtawag UP, baka inggit kayo kay Clarita kasi hindi pinupuri ni Clarita Carlos si Leni Robredo. Kasi yung paaralan nyo, alam kong Leni Robredo kayo. Ngayon, pinagtripan nyo itong si Professor Clarita Carlos dahil yung candidate nyo hindi niya sinusuportahan. ka ng meeting, imbitahin mo ako sa meeting na yan, at kukonfrontahin ko yung mga tao na yan. No? Kasi I hope they have the balls to to confront, to respond to their accusation, no? Which is really thoroughly unjust and cruel. Aba, alam mo ba, Mike and Jade, nag-atras sila. Ang sabi, tumawag uli yung chairman, siguro in the middle of last week. Kasi nga, di ba nangyari ito last Sunday lang? Yes. News were all unraveling. Eh. Umatras sila at sabi ng chairman, sabi daw ng department, let the matter be laid to rest. Sabi ko, really? Ang saya ninyo. Inumpisahan nyo niyan pagkatapos, doon na lang. Tapos na lang dahil ayaw ninyong humarap. So sabi ko, no. Total, apparently, sabi mo, pinag-usapan nyo sa meeting yan 2 or 3 weeks ago. Then pag-usapan nyo sa meeting. Hindi naman, at saka, never kong narinig na itong si Professor Clarita Carlos ay nag-mention siya ng BBM, di ba? Wala namang exact na words na sinabi ni Professor Clarita Carlos na si BBM ang sinuportahan niya. Pero pinupuri niya si BBM. Kasi talaga namang dapat kapuri-puri itong si BBM. At magagalit kayo ngayon na hindi man lang pinuri ni Professor yung Leni Robredo nyo. Hindi yan dapat pinupuri kasi alam mo naman yung ugali ni Leni Robredo. At bawiin nila yung ganyang cruel accusation. And by the way, nilagay ko sa memo ko, Mike and Jade. Okay. Alam na alam ng lahat that this is not all about being retired or active. Exactly. For Diyos por Santo, 11 years na akong retired since 2011. And katakot-takot na yung mga interview ninyo and other networks sa akin. Yes. Bakit walang nag-raise ng issue na to? Well, ni-raise ang issue na to kasi ang totoo, ang issue is hindi ako nag-worship sa altar ng kanilang preferred candidate. Huwag na nating sabihin sino siya. Okay. Kasi itong mga huwag na sabihin pero sinabi ko na. Alam naman natin, obviously, UP, Leni Robredo yan. Kasamahan kong itong mga bata sa departamento ay nangakabelo sila ng kulay ng kandidato na yon. So sabi ko dun sa memo ko, cut out the bullshit, Talagang, oh my God, nanglalatang ako, Mike and Jay, talaga sa gali. Oo nga. Nabasa ko nga yung mga nilabas mong yan, matindi, nagulat nga ako bakit nangyari ito. Yung respeto sa'yo parang nakalimutan na nila o ayaw nilang gawin. So alam ko na ganyan, may kulay politika yan. Alam natin kung yung mga taong yan, anong kulay yung pinanghuhugutan, pinanggagalingan. Ganun pa man. So anong plano mo? Tulad sinabi mo, itutuloy. Ang gusto mo magkaroon ng meeting at ipaliwanag mo yung side mo at sila kung binabawi man nila, liwanagin din nila ito. Kasi na-public ito Ito yung mabigat dito. Pwede naman kayo lang pero na-public pa dahil nga sa kanilang ginawa. So alam kong masakit nga sa inyo, Professor, pero sana ay magkaroon sa lalong madaling panahon ng meeting at ng mag-face-to-face kayo. Malaman kung sino talaga ang dapat na may pananagutan or maliwanagan ng isang ito, Professor. Oo nga Yung mga iyan, mga kobarde pala niyan No? Ang hihilig sige-siging mag-akusa sa akin, tapos nung dinuro ko, umatras, no? Ngayon, Mike, meron na naman daw, na silang statement na wala lang daw yung roster, hindi daw dedicated sa akin, Hello, Mike. Akala nyo, nabubuhan na ba talaga kayo sa professor na ito? Uy, wake up, UP. I have a bridge to sell to you. I'm a stupid person. Correct. Pero Mike, the more concerning part, alam mo yung libro ni Orwell, yung 1984? Meron dong tinatawag siyang thought police. Ang thought police ay siya nagbabantay para iprotekta yung authoritarian regime. And what they do is really what these people in my department are doing, canceling, silencing, and condemning those who do not believe in what they believe in. Anong tawag gusto ba nila lahat kami pare-pareho yung beliefs, no? Correct. Yung homogenization of knowledge? This is not what the university is all about. Kanya nga,
freedom of thought, academic freedom gives every one of us to profess, kanya nga professor Yan, the best to talaga yan. profess whatever we believe in. Pag sinabihan mo ako, Mike, na, ma'am, gawin mo yung syllabus mo sa geopolitics, wala kang pakialam sa content ng syllabus ko. Kasi saklaw yun ng academic freedom. Yes. Itong mga ito, hindi lang ako gustong busalan, gusto pa nila yung aking isip ay pareho ng isip nila. Hello? Payan nyo. Yun nga yun eh. Yun nga yung nakakatawa. Okay, ipuputol natin ang video na ito kasi yun lang ang importanteng part, okay? So, ito yung exactly, no? Na quote-unquote Clarita Carlos, alam na alam ng lahat that this is not all about being retired or active. Por Diyos, por Santo, 11 years na akong retired since 2011. And katakot-takot na iyong mga interview ninyo and other networks sa akin. Bakit walang nag-raise ng issue na ito? Ito yung main thought ng video na ito. Well, kasi ang totoo, ang issue is hindi ako nag-worship sa altar ng kanilang preferred candidate. And that obviously that is Leni Robredo, okay? Professor Clarita Carlos, May 23 political analyst, okay? Sa akin naman, bakit nyo ba ginawa ito UP, specifically sa Department of Political Science dyan? Ito ba ay tungkol sa hindi pinupuri ni Clarita Carlos itong si Leni Robredo? Ha? Demokrasya tayo. Ha? Sabi nga ni Professor Clarita Carlos na nasaan na ating academic freedom. Okay? Kasi kayo, bookish kasi talaga kayo eh. Nasa libro lang yung mga pinag-aaralan. Kung ano ang nakasulat ng libro, worship na lang. Yun lang ang nyo. Mga uto-uto kasi kayo eh. Ha? UP? Galit kayo kasi hindi sinuportahan. Hindi naman sinabi ni Professor Clarita Carlos na si BBM ang kanyang sinuportahan. Wala namang sinabi niyan. Pero pinupuri ni Professor si BBM kasi talagang kapuri-puri naman itong si BBM kasi mas bright pa kay Leni Robredo. And you accept that. Puro lang kayo sinungaling. Puro lang kayo magnanakaw. Yun mga sinasabi nyo kay BBM eh. Remember UP na itong tinira nyo, bright, intelligent itong si Clarita Carlos, hindi ito basta-bastang ordinaryong tao. Ha? Yung utak niyan, grabe. At ganyanin nyo? Grabe naman kayo, UP. Hindi yan magiging professor, no? Na popular na professor. Maraming humahanga dito. Even BBM, hinangaan ito, Harry Roque, humanga dyan. Kasi, ang tali-talino niyan. Leni Robredo, obviously, ang inyong mga rason dito. Hindi sinuportahan. Meron tayong tinatawag na academic freedom, no? Na mag-aral tayo sa isang eskwelahan, hindi dapat pwede pareha ang konsepto ninyo. Opinion ninyo, hindi dapat magpareha. You have your own, wala na kayong freedom dyan. If lahat tayo i-duplicate natin yung lahat ng mga pwedeng nalalaman nyo. Kung kayo believe kayo sa manok nyo na si Leni Robredo, no? Wag nyo ibahin nyo itong si Professor Clarita Carlos before ito magpupuri ng isang kandidato, no? Sinusuri yan ni Professor. Brilliant ito. At alam niya na ang utak ni Leni Robredo medyo mababaw lang. Kaya hindi niya pinupuri, no? Merong mga lapses din si Leni Robredo kaya hindi niya pinupuri. Ngayon, galit kayo. Saan na ang demokrasya niyan? UP. Akala ko ba itong Pilipinas ay demokrasya? Bakit nyo ganyanin si Professor? Hindi nyo kinakancel nyo kasi hindi parang kinakancel, matatawag itong kinakancel nyo si Professor niyan eh.
Kasi hindi kayo magkapareho ng belief ng kandidato. Oh. Ngayon, i-appoint pa ito ni BBM sa Foreign Affairs sa kanyang kabinete o maiinggit talaga kayo dito. Wala na. So guys, hanggang dito na lang itong video na ito, no? Huwag kalimutan guys, mag-like and like and share and subscribe to my channel Don Mar TV and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na kagaya nito. Okay? Pagtanggol natin yung mga ganyang klaseng taong mga cancel culture niyan. Okay? So, pagtanggol natin yan si BBM at itong si mahal nating si Professor Clarita Carlos. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito guys. Mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Have a great day. God bless everyone.